Sa mga numerong pinapakita ngayon ni Kai Sotto sa Japan B-League ay ito na siguro ang inihintay ng karamihan na makitang consistent ang ating kababayan. Well, yan ang matagal nang sinisilip sa kanyang laro o nagbibigay ng duda kung siya nga ba talaga ay NBA caliber. Well, sa aking palagay ay he is on track dahil dapat ang kanyang unang magiging focus ay to play well under Coach Higaya. Sa ngayon ay nagbubunga na ang kanilang decision na maglaro sa isang team na kailangan siya o pumirma sa isang underdog na koponan dahil siguradong siya ay aasahan doon. Well, sa performance si Kai mula nang simula ang season, the numbers says it all na maganda ang kanyang pinapakita. Sa 25 games niya sa Coach Higaya, 18 beses na siya ay nag-double digit at may 12 games na siya ay nag-double-double. Kaya sa koponan ngayon ng Coach Higaya, siya ang top scorer na mayroong 14.5 points per game and top rebounding player na may 10 kada game at yun ay second best sa buong liga. Kaya sa ngayon, Kai is doing his best season sa Japan B-League. Well, maraming laro na nagpapakita ng dominance itong ating kababayan. And ito ang kanyang The Skill Factory move na nag-upgrade na diretso sa dunk. Well, ganyan naman dapat. Habang nagmamature ay dapat nagmamature din ang kanyang laro. And given na rin na maraming nakasubaybay sa kanyang development. First, he must dominate the league muna. Magaya ng mga highlight na ito, making him unstoppable sa ilalim na kung saan ang best area sa kanyang shot chart. And bilang center, yan talaga dapat ang kanyang dominasyon. Sa ngayon ay hindi niya na kailangan ng magaling na point guard at mas napaganda pa noong mag-NBA si Kawamura. Kanyang na-realize na kailangan niya magtrabaho dahil kanyang sarili din ang tutulong sa kanya. But again, hindi pa rin naman inaalis ang mga love plays kay Kai Sotto ng Coach Higaya. Pero ang nangyari ay hindi na doon nakafocus ang atensyon ng kanilang coach. And of course as a team, dahil yun ay scouted na ng mga koponan sa B-League. And for now ay naging unpredictable na. Dahil di lang sa ilalim naglalaro itong ating kababayan. Dahil every game, Kai must at least shoot at least sa triple. Dahil bukod sa nag-i-improve ang area na ito, at the same time ay naipapakita ni Kai ang ibang area at kalakasan ng kanyang laro. Again, Kai is on his best season sa Japan B-League. At ang maganda ay imbis na pababa, ay paangat ang kanyang laro ngayon. Again, consistency is the key. Of course, hindi all the time ay maganda ang kanyang kondisyon. Pero it's a big bonus kung kanyang ma-maintain hanggang sa dulo ang quality ng kanyang game. Namang na maganda ang magiging resulta pag natapos ang kasalukuyan na B-League season. And dahil din sa effort ni Kai, ay klaseng maliligtas itong Coach Higaya Alpas na ma-relegate muli sa Division 2. And kung nakakabuti ang paglalaro sa B-League para dito kay Kai, technically ay isa itong preparasyon tuwing magbabalik si Kai Sotto sa national team. And kita naman noong nakaraang window ay nadala ni Kai ang momentum ng B-League sa paglalaro sa Gilas, Pilipinas. And again, good job para kay Kai Sotto.